Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po mga kapatid. Nasa ikawalong araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo. Isang araw na lamang po at tapos na ang ating madaming mga pagsasakripisyo para sa pagdiriwang at paghahanda po natin para sa Kapaskuhan. Purihin po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Akin pong nabahagi sa inyo nung ikalawang pagmimisa de Aguinaldo po natin na 9 na buwan po nung nakakaraan na ang pamilya po namin ay nabiyayaan ng isang panibagong miyembro sa katauhan po ng aking lalaking pamangkin. Rio po ang kanyang nickname. At dahil 9 na buwan na po siya ngayon, nagiging isip-isipan po sa amin, sa kanyang mga kamag-anak na ano kaya yung mga magiging paborito ng batang ito? Ano kaya yung mga paborito niyang kulay, pagkain? Kanino kaya siya mas didikit? Sa nanay niya ba o sa tatay niya? Magiging isang aktibo din ba ang batang ito sa kanyang paglaki bilang isang bata? O marahil sa mga pangarap niya, sino kaya ang susundan niya sa pamilya? Tutulad ba siya sa kanyang nanay na mahilig sa numero? O tutulad siya sa kanyang tatay na mahilig ngayon sa kanyang hospitality industry? O kaya madami din na nagsasabi, marahil baka sundan ka, Father, baka magpari din yung bata. At sa madami pang mga haka-haka, ano kaya yung maganda niyang kinabukasan? Siguro sa atin pong lahat, tayo ding lahat, nung tayo ay isinilang, nung nalaman po ng ating mga nanay, ano kaya sila ay nagdadalang tao at tayo ay lumalaki, natanong din nila, ano kaya ang magiging kinabukasan ng batang ito? Ano kaya ang magiging kalagayan ng kanyang buhay sa mga susunod na panahon? Ano kaya ang mga gusto niya? Saan kaya siya tutungo? Ano kaya ang kanyang mga pangarap? At mga kapatid, tila ito rin po ang naging karanasan ni San Juan sa kanyang pagkakapanganak. Naging usap-usapan ng madaming tao na si San Juan, anak ni Elizabeth at ni Zacarias, ay naganap na. Sila ay nagkaanak na. Hindi po natin alam kung ano yung ibig sabihin ni San Lucas dito na siya ay pinag-usap-usapan ng mga tao. Siguro po, may mga tao na nagsabi na ang kanilang usap-usapan ay may isa na namang bata, may bago na naman tayong aarugain, isa na namang sakit sa ulo to, isa na namang pabigat ito, isa na namang dagdag ito sa mga pakain, sa mga palaisipan natin. Pero, ibahin po natin yung mga taong nagsabi, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat malinaw, maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. May mga tao mang magsabi na tila itong batang to marahil magiging pabigat ito. Pero may mga nagsabi, maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, maganda po na sa biyaya ng bawat tao sa atin, hindi lang po sa mga sanggol na ating tatanggapin sa mundong ito, hindi lang sa mga tao o bagong tao na ating makakasalamuha, kundi sa mga bawat bagong biyaya ng Diyos sa ating buhay, mabuksan sa atin ang mga mata at puso nating may mabubuting pangarap at magagandang pananaw. Sabi ko nga po, naging biktima din si San Juan ng mga taong tila nagsasabi na baka isa na namang pabigat ito.
Pero sila po ay nagkakamali. Sinabi din po ni Propeta Malakias ang magiging buhay ng batang ito. Naging sugo siya ng ating Panginoon. Siya ay naging isang tapat na lingkod ng kanyang tipan. Siya ay naging isang pinuno ng maghahatid at maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Tulad at tunay nga po na may mga taong may mga mabubuti at magaganda ang pangarap, naghahangad din ng mga magaganda at mabubuting pananaw. Hindi lamang po sa mga batang darating sa ating buhay, siguro din po sa mga taong makakasalumuhan natin araw-araw. Dalawa lang po yan na marahil magiging reaksyon po natin. Bagong bata, bagong kaibigan, mga bagong pagkakataon, marahil sasabihin natin, bagong tao na naman, panibagong intindihin ka na naman, panibagong gastos ka na naman, panibagong pag-iisipan ka na naman, dadagdag ka ulit sa konsumisyon ko sa buhay na ito. Sabi ko nga po, hindi lang sa tao, marahil sa karanasan. Binigyan tayo ng bagong mga karanasan sa buhay na ito. Marahil bagong trabaho, bagong mga kasamahan, mga bagong pagkakataon, at marahil sasabihin natin, ano kaya ang mangyayari sa akin dito? Siguro, aawayin ako dito. Siguro dito, pagtataksilan ako. Mga hindi magagandang pananaw po yan at marahil hindi rin mabubuting pangarap. Pero tinutulungan po tayo ng mga pagbasa natin na hubugin sa ating mga mata at ating mga puso ang mga mabubuting pananaw at magagandang pangarap para sa bawat isa. Ilan po kaya sa atin ngayon na magpapasko at magtitipon tayo bilang mga pamilya, mga kapatid, mga magkakaibigan, at sa pagkikita ho natin, masasabi natin, salamat nakita kita at sana maganda ang iyong pangarap at mga pananaw sa buhay na ito. Baka ho ang nangyayari din, nakita ko na naman itong kamag-anak na ito. Terrible ang magiging kinabukasan nito. Nakita ko na naman itong pinsang ko. Nako, wala nang pag-asa tong pinsang ito. Nakita ulit natin ng isang kaibigan. Nako, isa na namang sakit sa ulo ang ambag nito. Pero sana po, bumukas sa ating mga bibig at sa ating mga puso na katulad ni San Juan, makita po natin sa bawat isa na maliwanag na nasa Kanya ang kamay at sumasa Kanya ang Panginoon. Nang makita natin sa bawat isa, may maganda kang kinabukasan. May maganda kang maiaambag sa bawat isa. Magiging mabuting tao ka sa buhay na ito. Ang bagong pagkakataong ito, mensahe ng kabutihan ng Diyos sa akin. Ang mga blessings na mayroon ako sa buhay na ito, bago man ito, pero ang mga ito, konkretong pamamaraan at paalala na mabuti ang Diyos sa aking buhay. Mga minamahal na kapatid, sa palapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan, tulungan tayo ng ating Panginoon na hubugin ang ating mga mata at mga puso sa pagtanaw sa mga mabubuting pangarap at magagandang pananaw para sa bawat isa. Dahil sana hindi natin makita ang konsumisyon, hindi natin makita ang sakit sa ulo, ang perwisyo, ang bigat, ang gastos, ang sakit sa bawat tao at sa bawat bagong biyaya.
makita din nating maliwanag na sa mga bawat bagong mga ito, maliwanag na sumasa kanila ang Panginoon. May biyayang handog, may magandang bukas, at may pag-asa silang taglay sa buhay na ito.